Sinimulan na ng pamahalaan ang rollout ng pambansang botika at bakuna para sa mamamayan na magbibigay ng mas abot-kayang gamot sa pamamagitan ng pagbubukas ng unang branch nito sa isang tanggapan ng SSS sa Quezon City. Si Angel Pastor sa balita. Malaking ginhawa ang hatid ng bagong bukas na isang butika para kay Mang Ronaldo Imatong, isang senior citizen at aktibong benepisyaryo ng SSS na araw-araw ay umaasa sa maintenance medicines. Dahil sa limitado niyang kita, anya malaking tulong ang pagkakaroon ng murang gamot na madaling ma-access sa loob mismo ng tanggapan ng SSS. Para sa amin ma'am, pabor sa amin, lalo na sa amin mga senior citizen at dito nakakabili kami ng murang gamot dito sa SSS. Kaya pabor sa amin para sa amin mga senior citizen po ma'am. Sa aming mga membro ng mga SSS po. Para maka-discount po kami. Yun ang importante sa amin ma'am. Kailangan po namin yan. Lalo na ngayon, senior na kami. Kailangan na namin yung mga murang gamot ma'am. Inilunsad ang pambansang botika at bakuna para sa mamamayan sa SSS Diliman, Quezon City nitong Enero 26. Bilang unang branch ng programa ng Philippine Pharma Procurement Incorporated, layo ng nasabing botika na magbenta ng gamot sa murang halaga at mamahagi ng libreng gamot sa mga akreditadong miyembro ng SSS, PhilHealth at Yakap program. Ayon kay Undersecretary Maria Blanca Kimlokin, Presidente at CEO ng PPPI, relaunch ito ng dating botika ng bayan na ngayon ay mas pinalawak sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa lokal at international na manufacturers ng generic medicines upang mas mapababa ang presyo ng gamot. Ito pong pambansang botika, this was the old botika ng bayan. So now we're relaunching it as such. Ang atin pong mga partners dito ay mga nagtitinda rin ng mga generics medicines. I think the one thing unique with this pambansang botika is that we have invited all the other local manufacturers and the leading company brands in the Philippines so that it is inclusive. Meaning to say, katulad po ng generics ng Unilab. Sila po ay may generics na RightMed. Yun pong Mercury Drug, meron po silang generics na Rhea. Lahat po sila isasama din po natin. Bilang isang ahensyang nasa ilalim ng DTI, tiniyak din ng PPPI na susunod ang pambansang butika at bakuna para sa mamamayan sa itinakdang presyo ng gobyerno at Drug Price Index ng Department of Health. Because we are under the DTI, meron po tayong mga suggested retail price. So they obviously cannot go beyond it. At dahil gamot po yan, tayo po ay kailangan sumunod sa DPRI. Ito po yung Drug Price Index na inilalabas po ng Department of Health. So, yun po. Kailangan po silang sumunod doon. We aim to at least be at par with them. Of course, ang aming goal is to be the cheaper or the cheapest that you can find anywhere else. Samantala, nagpasalamat naman ang pamunuan ng SSS sa PPPI sa pagtatayo ng pambansang butika sa kanilang sangay na nila'y malaking tulong para sa mga manggagawa at miyembro. Again, we sincerely express our thanks to PPPI for putting up this bakuna, itong pambansang butika sa SSS branch dito sa Diliman branch. Makakatulong to sa aming mga miyembro na ma-avail din nila yung mga gamot at a low price. No? It will be easier for them to have access to medicine. Yun naman ang gusto ng ating mahal na Pangulo na mas papadaliin ang pagbigay ng serbisyo sa ating mga manggagawa. Inahayag din ng SSS na bukas sila sa pagtatayo ng pambansang butika at bakuna para sa mamamayan sa iba pang sangay sa bansa, kabilang dito ang Cebu at Cagayan de Oro upang mas marami pang miyembro ang makinabang sa murang gamot. Kung saan na available na pwedeng maglagay ng pambansang butika, SSS will be open to it because para to sa ating mga miyembro. Pupunta sila sa SSS, at the same time, pwede na din sila makakuha ng mas murang gamot. Inaasahan naman na mas marami pang sangay ng SSS ang magkakaroon ng pambansang butika sa mga susunod na buwan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SM9 News.